Mapagpalang araw sa inyo, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rose. Tubong Maynila po ako. Pero ang karanasan kong ito ay nangyari sa probinsyang pinagbabakasyonan ko. Tandang-tanda ko pa noong taong 2004. Buwan ng Abril noon, nang naisipan namin na magkaibigan na magbakasyon muna. 5 kaming magkakaibigan. Ako, si Brian, si Irene, si Claire, at si Rafael, ang nobyo ko. Isang beses ay nagtitipon-tipon kaming lahat para pag-usapan ang tungkol sa papuntang probinsya. Ano kaya kung sa probinsya namin tayo magbakasyon para maiba naman? Suwestyon ng nobyo ko. Nagkatinginan kami ng dalawa ni Irene. Narinig ko namang tinanong ni Claire kung saan ang probinsya ni Rafael. Nakangiting sumagot ang kasintahan ko at sinabi niya kung saan ang probinsya nila. Ano? Payag ba kayo? Nakangiting tanong sa amin ni Brian. Tumango ako at sinabing papayag ako. Wala namang problema sa akin kung saan magbabakasyon. Ang importante sa akin ay may mapagliliwaliwan kaming magkakaibigan. Dahil sa 2 linggo lamang ang bakanting araw ko. Mas lalo naman ako. Payag na payag akong doon tayo sa probinsya ni Rafael magbakasyon. Bulalas na saad ni Irene. At halatang excited ito. Sige, payag na kami. Halos sabay na sagot ni Brian at Claire. Tinanong ko ang kasintahan ko kung ilang araw kaming magbabakasyon sa lugar nila. Nagwika naman si Rafael na kami na raw ang bahala kung ilang araw kaming magbabakasyon. Mga 1 linggo lang siguro tayo doon. Baka kasi biglang umuwi ang mga magulang ko at malaman nilang wala ako sa bahay. Nakangising tugon ni Claire. Baliw ka ba? Bakit? Hindi ka ba magpapaalam sa mga magulang mo? Nanlalaking mga matang tugon ko. Nakakalokong sunod-sunod na umiling ang kaibigan ko. At sinabi niyang wala siyang balak na magpaalam sa kanyang mga magulang. Alam niya naman kasing hindi papayag ang mga iyon. At isa pa, ay wala sa bahay nila ang mga ito. Wala? Bakit? Nasaan ba sila? Pagtatakang tanong ko. Saan pa nga ba? Siyempre, abalang-abala na naman sa trabahong ginagawa nila sa Nueva Ecija. Kilala mo naman ang mga magulang kong iyon. Wala na silang ginawa kundi ang magtrabaho ng magtrabaho. Wala na nga yata silang pakialam kung saan na nagpupunta ang mga anak nila. Saad niya. Pinayuhan ko siyang magpaalam sa mga magulang niya kung saan kami pupunta. O kaya naman ay doon siya magpaalam sa tiyahin niyang nagbabantay at nag-aaruga sa kanila habang wala ang kanyang mga magulang. Tumango naman si Claire at sinabing magpapaalam raw siya sa tiyahin niya. Tiyak namang papayagan siya nito dahil sa malapit siya rito. Isang lambing niya lang sa tiyahin niyang iyon ay hindi na iyon makakatanggi pa. Siguraduhin mo lang talagang magpapaalam ka ha, para hindi tayo malalagot sa mga magulang mo kapag nalaman nilang wala ka sa bahay. Wika ko sa kanya. Oo na nga. Huwag kang mag-alala.
dahil magpapaalam naman ako sa tiyahin ko. Iritableng tugon niya. Matapos nga naming mag-usap-usap ay hinatid na ako ni Rafael sa bahay. Araw na ng Sabado ang napag-usapan naming araw kung kailan kami aalis. Kaya naman sobrang nasasabik na ako dahil sa iyon pa lamang ang unang beses na malayong-malayong lugar ang pagbabakasyonan naming magkaibigan. Nang dumating na nga ang araw ng Sabado, 5:00 pa lang ng umaga, ay kompleto na ang lahat at ako na lang ang hinihintay nila. Sasakyan ni Brian ang ginamit namin. Rose, bakit naman ang tagal mo? Tanong ni Claire nang makalapit na ako sa kanila. Pasensya na, hindi ko naman kasi alam na ganito pala kaaga ang alis natin. Kung alam ko lang di sana'y hindi na ako natulog. Pilosopong tugon ko. Kahit na kung minsan ay pilosopo ako kung makasagot sa mga kaibigan ko, hindi naman sila nagagalit. Dahil sa kilala namanan nila ako. Sa tinagal-tagal ba naman naming magkaibigan, ay kilala na namin ang isa't isa. Alam namin kung kailan dapat magbiro at kung kailan hindi. Nang makapasok na ako ng sasakyan ay nagsuhestyon si Brian na kung maaari ay ako na raw muna ang magmaneho dahil sa inaantok pa siya. Sige, walang problema. Nakangiting tugon ko. Akmang iaabot na sa akin ni Brian ang susi. Pero mabilis na kinuha iyon ni Rafael. Siya na lang daw muna ang magmamaneho ng sasakyan para kahit papano ay makapag-relax ako. Talaga naman sarap magkaroon ng kasintahan. Kailan pa kaya ako magkakaroon yan? Pabirong wika ni Brian. Sus, kunwari ka pa. Napakatorpe mo kasi. Alam naman naming matagal ka nang may gusto kay Claire. Ayaw mo pang magtapat. Puro ka lang paramdam. Kaya ayan, panay parinig ng parinig. Nakangusong biro ni Irene. Ay Irene, yung bunganga mo medyo itikom-tikom mo. Baka pasukan pa iyan ng bangaw. Masyado ng maraming nalalaman ha. Pataray na tugon ni Brian na aakalain mong si Lies ito. Kaya naman nagkatawanan na kaming lahat. Natahimik lamang kami noong nagkanya-kanyang upo na kami sa loob ng sasakyan. Makalipas nga ang ilang oras, habang bumibiyahe na kami ay panay naman ang bangayan ng tatlo sa likuran. Asaran, kulitan, at kung minsan ay nagkakasagutan pa. Hoy, tumigil-tigil na nga kayo dyan at pagka mamaya ay magsasapakan na kayong tatlo dyan. Saway ko sa kanila at sinipat sa salamin. Muli ay nagkatawanan na naman sila at sinabihan akong kausapin ko na lamang raw ang kasintahan ko para hindi ito mabagot sa pagmamaneho. Huwag ko raw silang pakialaman dahil nagbibiruan lang naman sila. Napapailing na lamang ako, Sir Casper. Dahil kahit kailan talaga ay napakakulit na mga kaibigan ko. Hindi nagtagal, hindi titigil ang mga ito sa pagkukulitan hanggat hindi nakokontento. Mga ilang oras pang biyahe natin bago tayo makarating sa probinsya ninyo? Tanong ko kay Rafael. Sinabi naman nitong mahigit 1 araw daw ang biyahe namin. Dahil sasakay pa kami ng barko patawid sa isla kung saan sila naninirahan. Tumingin ako ng diretso sa kanya at tinanong kung seryoso ba siya sa sinasabi niya.
Oo, seryoso ako sa sinasabi ko. Medyo may kalayuan ang probinsya namin. Pero huwag kang mag-alala, mahal. Dahil sinisigurado ko sa iyong magugustuhan ninyo ang mga naggagandahang tanawin sa lugar namin. Tsaka ipapasyal ko kayo sa mga magagandang pasyalan ng mga turista doon sa lugar na yon. Nakangiting saad niya. Sabi mo yan ha. Yari ka talaga sa akin kapag hindi mo tinupad yung mga sinasabi mo. Tugon ko. Napapangiting tumango ang kasintahan ko. Sa pagdaan ng mga oras ay panay na ang reklamo ng mga kaibigan kong nagugutom na umano sila. Kaya naman huminto na muna kami sa isang tindahan para bumili ng merienda. Pagkatapos naming magmerienda ay muli na naman kaming bumiyahe. Sa pagkakataong iyon ay si Brian na ang nagmamaneho ng sasakyan. Lumipas ang isang araw nang naroroon na kami sa probinsya ng kasintahan ko. Habang tinatahak namin ang baryo ay napansin kong halos mga naglalakihang puno na lamang ang aming nadadaanan. May mangilan-ngilang mga bahay kaming nadadaanan, pero malalayo ang agwat ng mga ito. Mahal, tama pa ba itong dinadaanan natin? Tanong ko habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Si Rafael ang nagmamaneho uli ng sasakyan dahil ayon sa kanya ay alam niya ang pasikot-sikot na daanan sa kanilang lugar. Oo naman, mahal. Bakit mo naman naitanong kung tama ba itong dinadaanan natin? Nakangiting balik niyang tanong sa akin. Kasi naman, napansin kong panay mga naglalakihang puno na lamang ang nadadaanan natin. Wala na akong nakikitang mga kabahayan. Ani ko. Wala talagang naninirahan dito, mahal. Seryosong sagot niya at saglit na tinignan ako. Ha? Bakit naman? Pagtatakang tanong ko. Ano kasi? Itong lugar na dinadaanan natin ay pribadong pag-aari ng mayamang taong naninirahan sa bayan. Sa pagkakalam ko ay magpapatayo yata dito ng malaking gusaling may-ari ng lupang ito. Tugon niya. Ganun ba? Kaya pala wala na akong nakikita mga kabahayan dito. Mahinang tugon ko. Bakit, mahal? Natatakot ka ba? Tanong niya. Saglit na napatingin ako kay Rafael. Nang tignan ko nga siya mga kaaswang ay napansin kong parang may ibig ipahiwatig ang mga tinging ipinukol niya sa akin. Pakiramdam ko rin ay tila ba makahulugan ang mga tanong niya kung natatakot ba ako. Pilit ang ngiting sinagot ko siyang wala akong dapat katakutan. Hanggat kasama ko siya, ay alam kong ligtas ako sa piling niya. Charot. Kaya hindi ako dapat mangamba. Dapat lang talagang huwag kang mangamba. Hanggat kasama mo ako, hindi kita pababayaan. Hindi ko hayaang mapahama ka. Nakangiting tugon niya at bahagyang pinisil ang kamay ko bago ibalik ang pansin sa pagmamaneho. Isang oras pang nagdaan bago kami nakarating sa tirahan ng kasintahan ko. Pagkababa ko pa lamang ng sasakyan ay nakaramdam ako ng kakaiba habang pinapasadahan ng tingin ang bahay ng nobyo ko. Tumambad sa amin ang may kalakihang bahay na yari sa kalahating tabla ang dingding at sementado naman ang kalahati. Maliwalas at malawak ang bakuran ng bahay
Pakiwari ko nga Sir Casper ay bumalik ako sa sinaunang bahay. Yun bang tahanan ng mga Kastila noon? Ganoon ang forma ng bahay ng mga magulang ni Rafael. Nang ibaling ko naman ang paningin ko ay sa napansin kong nakatingin sa amin ang iilang taong nag-uumpukan na para bang ngayon lang sila nakakita ng mga dayuhan. Wow, ang ganda naman dito. Napakasariwan ng hangin. Dapat pala noon pa tayo nagbakasyon dito sa probinsya ninyo, Rafael. Bulalas na wika ni Irene at hindi na naitago nito ang sayang nararamdaman. Isang matipid na ngiti lamang ang naging tugon ng kasintahan ko sa kaibigan namin bago ako nito inayang pumasok sa bakuran ng bahay. Sa hindi mawaring dahilan mga kaaswang ay nakaramdam ako ng kaba. Yun bang pakaramdam ko ay may hindi magandang mangyayari o may nakaabang na panganib? Ganoon ang nararamdaman ko. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ni Rafael at maras na pinisil ang kamay ko. Ayos lang naman ako. Medyo ano lang kasi. Teka, paano ba to sasabihin? Wika ko. Ano yon? Tanong niyang muli. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagsalita. Naglakas loob na akong nagwika sa kanyang medyo nawiwarduhan lang ako sa tinginan at mga kinikilos na mga taong nag-uumpukan sa tabi ng daanan. Kakaiba kasi kung tumitig ang mga ito dahil sa para bang may kasalanan kaming nagawa sa kanila at anumang oras ay susunggaban nila kami. Mas lalo pa akong kinabahan noong makita kong marahang naglalakad papalapit sa amin ang mga matatandang matatalim kong makatingin. Huwag mo na lang silang pansinin. Ganyan lang talaga sila kung makakatingin. Bibihira lang kasing may nagagawing mga dayuhan dito sa baryo namin. Pabulong na wika niya sa akin. Maya-maya pa ay may isang babae ang sumalubong sa amin. Pagkabukas nito ng tarangkahan ay malaki ang pagkakangisi. Naglakad papalapit sa amin. Masaya ako at nakauwi ka na, anak. Isang taon na din ang lumipas simula nang magpunta ka sa Maynila. Masayang wika ng matanda ng makalapit na ito sa amin. Masayang nagmano si Rafael sa matanda at ipinakilala niya kami. Matapos kaming ipakilala ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Noong lingunin ko ang mga taong marahang nakasunod sa amin kanina, ay hanggang sa labas lamang ng bakuran ng bahay ang mga ito. Nananatili lamang silang nakatingin sa gawin namin. Na para bang kinikilala kami. Tamang-tama at nakahanda na ang pagkain. Siya, tara na at dalian na nating pumasok. Aya ng ina ni Rafael. Nang nasa pagkainan na kami ay nagpaalam ang ina ng kasintahan kong may pupuntahan lang raw ito. Mauna na raw kaming kumain. Saan naman po kayo pupunta, Nay? Kararating lang po namin. Aalis po kayo kaagad? Tanong niya sa kanyang inay. Diyan lang sa tiyahin mo. May ibibigay lang ako sa kanya. Saad nito. Nang makaalis ang kanyang ina ay inaya na kami ni Rafael na kumain na upang sa ganun ay makapagpahinga na. Matapos naming kumain ay nagpahinga na muna kami. Dahil sa pagod ay nakatulog agad ako, Sir Casper. Makalipas ang ilang oras, 7:00 na ng gabi nang magising ako. Kaya agad akong pumunta sa sala para tignan ang mga kasamaan ko. Pagkarating ko naman sa sala ay naabutan ko silang abalang-abala
sa pagkain ng pakwan. Magandang gabi sa inyong lahat, bati ko sa kanila. Ginabi ka na ng gising, hindi ka na namin inistorbo pa dahil nakita namin ang sarap-sarap ng tulog mo kanina. Tugon ni Clara. Nasaan si Rafael? Tanong ko. Si Rafael ba? Nandoon sa silid ng kanyang mga magulang. May pinag-uusapan daw sila. Sagot ni Irene. Hindi na ako nagkapagsalita pa nang abutan ako ng pagkain ni Brian. Hanggang sa nakatulog muli kami noon, kinagabihan. Iba kasi ang ambience ng lugar. Kahit na kakagising ko lang, ay parang hinihili ako sa antok. Panay mga panggabing ibon lang ang naririnig at mga kuliglig. Sasamahan pa ng malamig na simoy ng hangin. Kinabukasan ay maaga kaming nagising dahil ipapasyal kami ng kasintahan ko gaya ng ipinangako nito. Una naming pinuntahan ang sinasabi nitong talon. Nang makarating kami ay agad na namangha kaming magkaibigan sa ganda ng talon. Napakalinis ng tubig, kaya wala nang sinayang na sandali ang mga kasama ko. At agad na lumusong sa tubig pati ako ay naakit na din. Kaya't gaya nila ay lumusong na rin ako. Wala kaming ginawa buong maghapon kundi ang nagpakasasa sa ganda ng talon. Nang mapagod kami ay bumalik na kami sa bahay. Sa una at pangalawang araw namin ay masasabi kong medyo hindi naging maayos ang pananatili namin sa bahay ni Rafael. Sa ikatlong araw na namin ay doon na mas tumindi pa ang nararamdaman ko kaysa noong una kaming dumating na mga kaibigan ko. At sa di mawaring dahilan ay palagi na lamang akong kinakabahan at hindi ako mapakali. Hanggang sa isang gabi, nakikita kong naging abala na ang mga tao sa labas ng bahay dahil sa may handa ang ginaganap na mga sandaling iyon. Habang nakasilip ako sa sewang ng bintana, ay nakita kong tumutulong rin si Rafael sa pag-aasikaso. Noong una ay balak sana naming tumulong sa mga ito sa pag-aasikaso ng handa. Pero hindi naman kami pinatulong ng mga magulang ni Rafael. Mga bisita raw kami nila, kaya nararapat lang na huwag kaming tumulong. Hintayin na lang raw namin sila dahil tatawagin naman nila kami kapag nakapaghain na. Maya-maya pa ay nagulat na lamang kaming magkaibigan nang nagmamadaling pumasok sa kwarto ang kasambahay nila. Bakit po? Tanong ko. Pero hindi ito sumagot. Sa halip ay agad na ikinindado nito ang pinto pagkatapos ay humarap sa amin. Ako si Maring at hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Kailangan na ninyong tumakas dito. Walang kagatol-gatol na sabi nito. Po, pero bakit po? Tanong ni Clara. Hindi sila tao. Mga aswang ang angkan ng nobyo mo, iha. Kaya bago pa may mangyaring hindi maganda sa inyo ng mga kaibigan mo, tumakas na kayo. Alam niyo manang hindi po magandang biro ang sinasabi ninyo. Wika ko sa matanda. Seryosong nagwika itong totoo ang mga sinasabi nito at dapat pakinggan namin siya para sa kaligtasan na rin namin ang sinasabi niya. Anya pa, hindi alam ng nobyo ko ang binabalak ng mga magulang nito dahil sa ayaw iyong ipaalam, sapagkat alam umano ng mga magulang nitong hindi papayag ang binata sa gagawing pambibiktima sa amin. Narinig kong pinag-uusapan nilang
mag-asawang iyang gawin kayo sa oras na sumapit ang handaan. Nang sa gayon ay hindi nyo malaman kung sino ang yumanggaw sa inyo dahil iba-iba ang mga bisitang darating mamaya. Pero mga kapwa aswang rin ang mga darating na bisita. Mahabang wika ng matanda. Dagdag pang saad nito, ang mas ikinabahala niya ay baka mapag-interesan kami ng mga bisita ng pamilya ni Rafael. At baka isa sa amin ang maisasama sa handaang pagkain. Nagkatinginan kaming magkaibigan at halos hindi makapaniwala. Noong mga sandaling iyon ay hindi pa rin ako masyadong kumbinsido sa mga sinasabi ng matanda. Pero noong tignan ko ang kanyang itsura, ay nahihinuha kong para bang nagsasabi siya ng totoo. Magsasalita pa sana si Irene, pero gano'n na lamang ang gulat namin nang makarinig kami ng malakas na lagabugan sa labas ng bahay. Umalis na kayo. Sige na. Saad ng matanda. Wala na kaming sinayang na sandali. Agaran nang sumunod kami sa matanda. Sinamahan niya kami sa sekretong lagusan palabas ng bahay nang hindi nalalaman ng mga taong nasa bakuran at kasalukuyang abala sa pagkakatay ng mga karne. Ito, dalhin niyo. Kunin niyo na ito at makakatulong ito sa inyo sa oras na hindi inaasahan. Nang tignan ko ang inabot nito, ay nakita kong isang supot na asin at kalamansi ang laman nito. Tinanong ko si Brian kung dala niya ba ang susi ng sasakyan. Tumango naman siya at sinabing dala niya. Kayo, yung mga importanteng gamit lang ang dalhin ninyo para makaalis tayo ng matiwasay dito. Wika ni Brian. Sige na, umalis na kayo dito. Ako lang bahalang magsabi kay Rafael. Dahil sa oras na maabutan kayo rito ay walang magagawa si Rafael para pigilan ang pamilya nito sa binabala. Umalis na kayo habang hindi pa tuluyang nag-uumpisa ang pagdiriwang. Utos na ng matanda. Kaagad na binaybay na namin ang daanang sinasabi ng matanda palabas ng bahay. Sa paglipas ng ilang sandali ay nakalabas na kami ng bahay. Agad na tinunto namin ang sasakyang nakaparada. Saktong pagpasok naming lahat sa loob ng sasakyan ay nakarinig na kami ng mga pag-atungal. Noon ngang lumingon ako sa likuran ay nakita ko ang mga naglalakihang asong may mahahabang pangil at nagbabaga ang mga mata. Natatarantang inutusan ni Claire si Brian na patakbuhin na ang sasakyan. Nangangatog naman ang kamay ni Brian habang pinapaandar ang sasakyan. Bilisan mo nang magpatakbo. Sigaw ko sa kaibigan ko habang hindi inaalis ang tingin sa mga nakakapanghilakbot na nilalang. Halos panawan na ako ng ulirat nang makita kong sumampa sa taas ng sasakyan ang nilalang habang umaatungal ng nakakakilabot. Sigaw na kami ng sigaw dahil sa takot na nararamdaman. Ilang saglit pa ay nakita ko si Rafael. Nakatayo lamang ito kasama ang mga nakakapanghilakbot na nilalang. Inalog naman ng nilalang ang bubungan ng sasakyan at para bang balak iyong sirain. Nakalapit na rin ang iba pang mga aswang at pilit na sinisipat kami sa loob ng sasakyan. Ang buong akala namin ay masisira na ng mga ito ang bintana. Mabuti na lamang ay mabilis nang pinaharurot ni Brian ang sasakyan paalis. At habang tumatakbo ang sasakyan ay dinig namin ang mga huni ng wakwak. Mas lalo pang binilisan ni Brian ang pagpapatakbo. Mabuti na lang talaga ay ligtas kaming nakalabas sa baryo ng gabing iyon, Sir Casper. Nakauwi kami ng ligtas at naging leksyon na sa aming magkaibigan
ang nangyaring kaganapang iyon. Hindi na rin nagpakita pa sa amin si Rafael. Dito rin kami natuto at bago kami sumasama sa malalayong lugar ay pinikilala muna naming mabuti ang taong sasamahan. Nang sa ganon ay hindi na maulit pang muli ang nangyari. At ayon pa sa lola ko, Sir Casper, yung instinct na nararamdaman ko daw nung nasa bahay ako ng nobyo ko ay dikta daw iyon ng gabay ko. Ibig sabihin ay malakas ang gabay ko at aware ito na nasa panganib ako. Kaso lang ay hindi ko naman maintindihan at pinipilit kong labanan ang sarili ko noon. Kasi ang akala ko ay hindi lang ako sanay sa lugar. Pero totoo pala ang nararamdaman kong takot na may mangyayaring masama talaga. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Kayo, huwag agad kayong magpaimbita. Kilalanin ninyong mabuti kung sino ang taong iyan. Muli po, ako po si Ross ng Calvary Hills, New Manila, Quezon City. Magandang araw sa iyo o gabi, Sir Casper. Ako po si Hans. Ang kwentong ito ay karanasan ng kaibigan ko. Naitago na lang natin sa pangalang Roseanne. Nangyari ito sa lugar na matatagpuan sa parte ng Aklan. Noong mga panahong ito ay kasalukuyang nag-aaral pa lang si Roseanne ng high school. 4th year high school pa lamang siya. Masipag siyang pumasok dahil sa talagang gusto niyang makapagtapos ng sekundarya at makatungtong na sa kolehiyo. Ayaw niya kasing tumanda na mahirap pa rin, kaya niya ito ginagawa. Hanggang sa isang araw ay may nabalitaan siya na masamang balita sa ama. Dahil yung nakaburol raw na katawan ng kapatid ng kanyang lola ay nawawala. Maraming nagsasabing baka kinuha raw ito ng aswang. Nasa kabilang baryo kasi nakaburol ang matanda. Tsaka may pasok nito sa eskwelahan si Roseanne, kung kaya't hindi siya makakapunta. Pero sa sandaling iyon, pinilit niyang pumunta sa kabilang baryo upang bisitahin ang kapatid ng kanyang lola sa lamay nito. At nang malaman kung totoo ba ang ibinalita ng ama. Nang makarating na siya roon, ang mga tito at tita niya na nga ang nagsabi sa kanya na nawawala daw ang matanda. Paano po siya nawala sa ataol? Ano hong nangyari? Seryosong tanong niya sa kanyang tiyuhin. Noong nag-iinuman kasi kami at nang malasing at makatulog, paggising namin ay nawala na siya sa kabahong ining. Palagay namin, kinuha siya ng aswang at malaking kasalanan namin iyon. Kasalanan namin. Tumutulo ang luhang pahayag ng tiyuhin. Mababa ka sa itsura nito na labis-labis na nagsisisi sa ginawang pagpapabaya. Kaya naman nang umuwi na si Roseanne, nag-iisip siya ng paraan kung papaano matatagpuan ang kapatid ng lola. Sa katunayan, matagal na ring patay ang kanyang lola. Kaya gagawin niya ang lahat upang magkaroon ng maayos na libing ang kapatid nito. Sasangguni siya sa albularyo na siyang tutulong, Sir Casper. Hanggang sa nangyari na nga ang pagkakataon. May nakilala siyang isang babaeng manggagamot. Kinausap niya ito kung papaano matatagpuan ang katawan ng kapatid ng kanyang lola. Meron akong paraan na sa tingin ko ay uubra para mahanap ang nawawalang kapatid ng lola mo.
Wika ng dalagang albularya na si Agnes. Paano po yun? Sige, gagawin ko ang lahat, mahanap lang kaagad ang katawan niya. Sabihin niyo lang po sa akin kung ano ang gagawin. May kakayahan ka bang umibig ng isang lalaki? Tanong ni Agnes. Bahagya namang natawa si Roseanne. Kung may darating, opo, kaya ko naman. Pero hindi pangkaraniwang lalaki ang dapat mong hanapin, kundi isang aswang. Nang marinig niya ito ay talagang lumaki ang kanyang mga mata. Ganun po ba talaga ang gagawin para mahanap ang kapatid ng lola ko? Pero aswang po yung kumuha sa kanya, hindi ba? Bakit iyan pa dapat ang babawi ng katawan? Bakit kailangan pang magmahal ng ganong uri? Pagtatakang tanong niya rito. Ganoon na nga, kung gusto mo talagang maibalik ang kapatid ng lola mo, kasi yung makakatuluyan mong aswang ang siyang maghahanap sa bangkay na nawawala. Aagawin niya iyon sa aswang na kumuha. Dahil kapag napaibig mo na ang aswang na iyon ay magiging sunod-sunuran siya sa iyo sa lahat ng sasabihin mo. May ibibigay ako sa iyong gayuma para kusang lumapit ang manliligaw mong aswang. Seryosong pahayag nito. Napalunok naman siya ng laway bago sumagot. Sige ho, kung iyan na lang ang nalalabing paraan ay tatanggapin ko. Maibalik lang ang katawan ng aking kamag-anak. Dahil dito ay may ibinigay na nga ng gayuma ang manggagamot. Isa itong likido na mula sa katas ng mga ugat ng halaman. Nakalagay ito sa garapon. Tanggapin mo iyan, Roseanne. Kada papatak ang 6:00 ng gabi, buksan mo ang takip ng garapon para sumingaw ang samyo ng gayuma. Ang tanging makakaamoy lamang nito ay isang binatang aswang na may mabuting kalooban. Napatda naman ang dalaga sa narinig. Ibig pong sabihin, isang mabuting nilalang ang magiging manliligaw ko. Wala pa siyang nadadali na tao? Tanong niya rito na kaagad sinagot ni Agnes. Oo, tama ka. Siya yung tipo ng aswang na pinipigilan ang pagkatakam sa isang tao. Wala pa siyang nabibiktima kahit isa at kinamumuhian niya na maging ganoong nilalang. Ang mga magulang at kapatid niya ay galit na galit sa kanya dahil hindi niya sinusunod ang mga yapak nila. Dito na lamang nawala ang kaba ng dalaga. Kahit papano ay alam na niya na may kabutihang loob pala ang kanyang magagayuma. Binili niya nga sa albularya ang gayumang iyon at iniuwi sa kanilang tahanan. Sa pagpatak nga ng 6:00 ng gabi, binuksan niya ang takip nito at pinasingaw ang amoy. Dito niya napagtanto na mabango pala ang amoy nito. Basta, hindi niya raw maipaliwanag dahil masarap sa ilong. Pero hindi niya pa rin alam kung sa papaanong paraan ba niya matatagpuan ang nasabing lalaki. Kung ito ba ay kakatok sa kanilang pintuan o makilala sa isang lugar. Kaya naman, hihintayin niya na lamang ang pagkakataon na iyon. Sir Casper, umabot na ng 8:00 ng gabi ay wala pa ring nangyayaring kakaiba. Hinihintay niya kasi na mayroong kakatok. Ngunit dahil wala naman ay nakatulog na siya. Hanggang sa bigla siyang nanaginip ng hindi maganda. Natutulog raw siya nito nang merong umanong kumakatok sa bubungan. Ang buong akala niya ay pusa. Ngunit nang suriin niya ang labas, iba ang kanyang nakita. Isa itong halimaw na puno ng matatalas na ngipin sa bibig. Nang marinig nito ang kanyang pagsigaw, lumundag ito sa kanya at siya inilapa.
hanggang sa magising na lamang siya sa masamang bangungot na iyon. Ang buong akala niya ay totoo, ngunit hindi pala. At dahil dito ay napa-sign of the cross na lamang siya. Bumangon siya para uminom ng tubig at napansin niyang wala pa ring nangyayaring kakaiba. Wala ring dumadalaw na nilalang. Kaya naisip niya na baka sa mga susunod na araw pa. O di kaya ay baka sa ibang lugar pa niya ito makilala. Sa loob-loob niya ay dapat mangyari na iyon upang maibalik na ang katawan ng kapatid ng lola hanggat buo pa ito at wala pang amoy. Kinabukasan, late na sa school si Roseanne at naglalakad pa lamang siya papasok sa paaralan. At kung kailan malapit na siya, saka naman siya nadulas. Medyo maputik at pababa kasi ang daanan. At dahil sa pasabusab ang kanyang pagkadapa, nagkaroon siya ng galo sa tuhod. Napapanguwi siya sapagkat masakit ang sugat at namromroblema rin siya kung paano malilinisan ang binti na narumihan ng putik. Nahihirapan siyang tumayo hanggang sa merong lumapit sa kanya na isang binata na sa tingin niya ay mukhang matanda lamang sa kanya ng 2 taon. Siya kasi ng mga panahong ito ay 16 years old, samantalang ang binata ay nasa 18 pataas. "Miss, kailangan mo ba ng tulong ko?" Tanong nito sa kanya. Rinig na rinig niya kung gaano kalumanay at kung gaano kaganda ang boses nito. "Oo, hindi kasi ako makatayo eh." Medyo nahihiyang pahayag ng dalaga. "Kung ganoon, kunin mo ang kamay ko. Itatayo kita." "Grabe, baka ma-impeksyon ang sugat mo at kailangan iyang hugasan." Nang maitayo na siya ng lalaki, dinala siya nito sa gripuhan na malapit sa paaralan. Hinugasan nga nito ang sugat niya at pati na rin ang putik sa binti niya. Ayos na iyan. Maraming salamat ha. Teka, ano nga palang pangalan mo?" "Mamaya na ako magpakilala at sa tingin ko hindi pa ayos iyan. Kailangan pang malagyan ng banid. Sandali lang, pupunta ako sa tindahan at bibili ako nun." Pamamaalam ng binata. Nang maiwang mag-isa si Roseanne ay bahagya siyang napangiti dahil siya ay kinikilig. Bagamat nadapa nga siya at nagalusan, hindi niya inaasahan na may darating na isang lalaking tutulong sa kanya. Dito niya napagtanto na mayroon palang ganong klaseng tao na bukod sa mabait ay gwapo pa. Tiyanak all. Ngunit ang ngiti niya ay hindi nagtagal. Paano ba naman kasi ay naalala niya yung gayuma? Hindi kaya yung lalaki na iyon ang aswang na darating sa aking buhay? Bulong niya sa sarili. Pero kahit ganoon, wala naman siyang naramdamang takot sa binata at sa halip pa nga ay magaan ang loob niya rito. At hindi nagtagal, bumalik na ang binata. Nakangiti itong lumapit sa kanya. "Nakabili na ako ng banid. Ilalagay ko na ito sa sugat mo ng ganto. Yan, nalagay ko na. Siya nga pala, ako si Lucas. Tawagin mo nilang akong Lok para mapaiksi. Ikaw, miss, anong pangalan mo?" Pagpapakilala at tanong nito sa kanya. Napangiti ang dalaga habang nagsasabing, "Ako si Roseanne. Roseanne ang pangalan ko. Tawagin mo na lang rin akong Rose para mapaiksi rin." "Siya nga pala, maraming salamat talaga sa tulong mo ha. Nagmamadali kasi ako kaya ako nadulas at nadapa." "Wala iyon. Kapag may nangangailangan,
Palagi akong naririto. Mukhang late ka na sa klase, Rose, ah. Oo nga, Loki. Talagang late na ako. Siguradong mapapagalitan at mapaparusahan ako ng teacher namin. Naku, nakakahiya. Huwag kang maglala. Meron akong alam na maikling dasal na kapag binanggit mo habang naglalakad ka papasok sa classroom, kapag nakita ka na niya ay hindi ka mapapagalitan dahil mauunawaan niya ang sitwasyon mo. Ganun ba? Epektibo ba talaga yan? Kung alam mo lang sana kung gaano ka-stricto yung guro ko na iyon sa subject na iyon, maiintindihan mo ako. Terror iyon eh. Kaya alam ko na ang kahihinatnan. Napangiti si Locke at mariing umiling. Magtiwala ka sa akin, Ross. Kapag binanggit mo iyon ay hindi ka na mapapagalitan. Kakalma na ang masungit na teacher mo na iyon. Subukan mo. Wala namang mawawala eh. Kaya naman pumayag na si Ross. Humiram ng ballpen sa kanyang binata at isinulat sa kanyang palad ang maikling kataga. Sa pagkakaalam niya ay Latin words iyon. Makaraan nito ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nagsabi pa nga ng good luck ang binata sa kanya. Habang naglalakad nga papalapit sa silid-aralan ang dalaga, sinasambit niya ng pabulong ang mga kataga na iyon. Hanggang sa makarating na nga siya sa mismong roon. Nagtanong ang babaeng guro na ito kung bakit siya late ng 10 minuto. Siyempre, nagdahilan naman siya ng maayos. Nang makita nito ang sugat niya sa tuhod, ay kinabakasan ito ng pagkaawa. Pinaupo naman siya nito sa malumanay na paraan. Dahil dito ay nagkatinginan ang mga kaklase niya. Talagang katakataka para sa kanila ang inasta ng kanilang teacher. Kilala nila ang masamang ugali nito. Oras na malit ang isang mag-aaral. Maski nga si Roseanne ay nagtataka. Sumagi tuloy sa isipan niya na baka dasal makaliwa ang itinuturo ni Locke. Pero kahit ano pa man iyon, at least ay nakaligtas siya sa terror nilang guro. Matapos ang klase ay hindi na nakita pa ni Rose ang binata. Pero walang problema sa kanya iyon. Dahil kung ito talaga yung hinahanap niya, babalik-balikan siya nito nang dahil sa taglay niyang gayuma. Naisipan niyang dumiretso uli sa albularya upang tanungin kung si Locke na ba talaga yung hinahanap niya. Nagamit mo na yung gayuma, hindi ba? Siya na nga iyon. Rektahang wika ni Agnes. Opo, nagamit ko na. Pero alam niyo bang itong dasal na ito? Kaliwa ba ito? Kasi ito yung sinulat niya sa akin noong malilate ako sa klase eh. Idasal ko raw iyon para kumalma ang kalooban ng guro. Sambit niya sabay pakita sa palad na may nakalagay na dasal. Hindi ito dasal ng makakaliwa. Dahil dasal ito ng liwanag. Dasal ito para sa Diyos. Maaaring isinapuso mo ang panalangin kaya dininig ng nasa itaas. Seryosong wika ni Agnes. Naging payapa naman ang isipan ni Roseanne. Lumaki siya na maka-Diyos, kaya hanggat maaari ay ayaw niyang gumamit ng mga masasamang dasal. Kaya talagang naisip niya na mabuting tao si Locke, kahit na may aswang na dumadaloy sa kanyang dugo. Kung ganito naman kabait, kagwapo at maka-Diyos ang lalaki, kahit ano pa ang kinabibilangan nito, ay hindi malayong mapapaibig siya rito. Ganun po ba? Ano po bang gagawin ko para mapalapit ang loob niya sa akin? Nang sa ganun ay mabawi sa lalong madaling panahon ang kapatid ng lola ko. Kawawa naman po kasi yung pamilya niya eh. Seryosong tanong ng dalaga.
Wala kang ibang gagawin kundi ang maghintay. Siya na mismong pupunta sa tahanan ninyo. Nabigla si Roseanne. Pupunta siya sa bahay namin? Paano kung makita siya ng mga magulang ko? Fourth year high school pa lang ako at ayaw pa nila na may nanliligaw sa akin. Ano ang gagawin ko? Kakaibiganin ko lang kasi si Locke at sasamantalahin kong may pagtingin siya sa akin para mautusan siya na makuha ang nawawalang labi ng kapatid ni Lola. Iyon naman talaga ang dapat mong gawin. Ang kaibiganin siya at syempre, ang magpaligaw ng pasekreto ng hindi nakikita ng iyong mga magulang. Nasa sayo na lang iyan kung sasagutin mo siya o hindi sa bandang huli. Dahil sa naging payo ni Agnes ay napaisip siya ng malalim. Tama ang inihag nito at ganoon nga ang gagawin niya. Pagsapit ng gabi, binuksan niya ulit ang garapon na naglalaman ng katas na mga halamang ugat. At dahil hindi siya makatulog ng gabing iyon, naisipan niyang mag-drawing muna. Ito kasi ang kanyang libangan at mahusay siya sa pagguguhit. Ngunit hindi niya magagawa yun hanggat hindi tinititigan ang ballpen na bigay ng isang batang lalaki. Bigla niya tuloy na alala ang nakaraan kung saan noong 10 taong gulang pa lang siya ay nagdodrawing siya sa isang bakanteng lote. Pero pinagtripan siya ng mga bata at inagaw ang kanyang ballpen. Hinabol niya ang mga ito at siya ay nadapa at hindi na niya naabutan pa ang mga salbahing batang iyon. Hanggang sa merong nagtayo sa kanya na isang batang lalaki. Nagtanong ito kung anong problema at ang tugon niya ay inagaw ng mga bata ang ballpen niya. Nagkataon naman na may extra na ballpen ito at ibinigay na lamang sa kanya. Agad naman itong nagpaalam sa kanya at iyon lamang ang una at huli nilang pagkikita, Sir Casper. Hindi nga niya natanong ang pangalan nito. Parang hindi niya malilimutan ang huling binanggit ng batang lalaki at ang sabi nito ay, "Bakit ballpen ang pinangdodrawing mo?" Dahil nga agad nang umalis ito ay hindi niya nasagot ang bagay na iyon. Samantala, naputol ang pagmumuni-muni ni Roseanne nang mapagtantong nawawala ang ballpen na bigay ng batang lalaki. Ginagamit pa niya namang inspirasyon ito upang bumuo ng magandang obra. Dahil umaasa siya na muli niyang makikita ang batang lalaki. Pero isinawalang bahala niya na lamang iyon dahil may bago na siyang pangarap. Iyon ay walang iba kundi si Locke. Gamit ang alaala na nabuo sa isip niya nung una niyang nakita ang binata, drenowing niya ang mukha nito. 1 oras niyang natapos iyon, Sir Casper, dahil detalyadong-detalyado niya itong iginuhit sa bond paper. Lumipas ang ilang oras ay hindi pa rin makatulog si Roseanne. Kaya naisipan niya na munang magkape. Hanggang sa maya-maya pa, narinig niya na may kumakatok sa kanilang pintuan. Hindi ito naririnig ng kanyang mga magulang dahil hindi ito nagigising sa ingay. Kaya siya na ang nagbubukas. Hanggang sa tumigil bigla ang mundo ni Roseanne nang bumungad sa kanyang harapan ang napakagwapong mukha ni Locke. May dala-dala pa itong bulaklak habang matamis itong nakangiti sa kanya. Locke, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang bahay namin? At para kanino iyang bulaklak ng dala mo? Kahit alam na niya ang dahilan ay natanong pa rin niya ang bagay na iyon. Para sa iyo tong bulaklak na ito. Sana ay tanggapin mo. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ni Locke. Napangiti na rin si Roseanne ng matamis. Maraming salamat sa iyo, Locke. Alam kong manliligaw ka pero
lilinawin ko lang na hanggang kaibigan lang muna tayo dahil nag-aaral pa ako at hindi pa pinapayagan ng parents ko. Walang problema iyon, Dros. Handa naman akong maghintay para sa tamang panahon. Nandito lang ako para sa'yo. Siya nga pala, may ibibigay pala ako sa'yo. Ano yun? May dinukot sa bulsa ang lalaki at nanlaki ang mga mata ni Roseanne at tumibok ang kanyang puso ng mabilis nang makita ang ballpen na bigay sa kanya ng batang lalaki noon. Nasa pangangalaga na pala ito ni Locke. Nahulog mo pala iyan nung nadulas ka. Masyado ka nang late kaya hindi ko na kaagad naabot ang ballpen. Ikaw palang batang babae na nabigyan ko niyan. Nakangiting wika ng binata habang inaabot sa kanya ang ballpen. Hindi naman makapaniwala si Roseanne. Si Locke at ang bata pala ay iisa. Bakit ballpen ang pinangdodrawing mo, Ros? Muling tanong sa kanya ni Locke sa pangalawang pagkakataon. Napangiti ng matamay si Ros habang nagsasabing, ang lapis kasi ay kumukupa sa isang papel sa mahabang panahon. Samantalang ang ballpen ay habang buhay nang nakatinta sa papel. Habang sinasabi niya ayon, Sir Casper, biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga iginuhit niyang mukha ni Locke gamit lamang ang ballpen. Nang mga panahong bata pa lamang siya at hindi pa kilala ang pangalan nito, hanggang ngayon na muli silang nagkita, yun ang iginuhit niya. Nabanggit naman ni Roseanne sa lalaki na ginayuman niya lang ito kaya napaibig si Locke. Pero ang sagot naman nito, kahit na hindi pa niya gagamitin iyon, ay matagal na niyang sinusubaybayan si Roseanne. Mas lalo nga lang siyang nabaliw nang gamitin niya ang gayuma. Kaya napapunta na siya sa bahay ng dalaga. Ipinagtapat naman ni Rose na alam niya ang pagkatao ng binata at pati na rin ang tunay na pakay niya rito. Nabigla naman doon ang lalaki. Hindi nito lubos akalain na hindi natatakot sa kanya ang babae. Pero nangako si Locke na babawiin niya ang katawan ng kanyang kapatid ng lola mula sa mga aswang. Malakas ang kutob nito na kalaban ang may gawa nun. Umaasa sila na sana ay buo pa ang katawan at hindi pa nakakain ng aswang. Sir Casper, noong magtangka ng kunin ni Locke ang labi ng matanda, kitang-kita ni Roseanne kung papaano magbago ang figura nito. Mula sa pagiging gwapong lalaki hanggang sa maging isang nilalang na malatao at may mabalasik na itsura. Makaraan nito ay umalis na ito upang hanapin ang nawawalang labi. Hanggang sa pumatak ang madaling araw ay nagbalik ang binata. Puno ng galos ang katawan nito, kaya ginamot ng dalaga. Sa kabutihang palad ay tulog pa ang mga magulang niya ng mga oras na iyon. Pero sa kabila ng pinagdaanan ng binata ay may maganda itong balita. Naibalik niya raw ang katawan ng matanda sa kabaong nito. Tinuruan kasi ng dalaga kung saan ito nakaburol. Bagamat ilang araw na ring nawawala, buong-buo pa rin raw ito at hindi pa nagagalaw ng nilalang. Naitaboy na rin ng binatang kumuha sa matanda. Kaya hindi maipaliwanag ni Roseanne ang kasiyahan ng mga sandaling iyon. At napayakap siya ng mahigpit sa binata. Pakiramdam niya ay para siyang nasa langit. Samantala, kinabukasan, nakidalo uli si Roseanne sa lamayan. Gulat na gulat ang mga kamag-anak nila dahil sa pagbabalik ng katawan ng matanda sa kabaong. Maraming nag-iisip kung papaano nangyari yon. Kung papaano nakabalik ang katawan nito gayong nakuha na ng aswang. Naisangguni na rin ito sa albularyo at ang sabi nito,
Inagaw raw ng isang mabuting nilalang ang bangkay laban sa alagad ng dilim, kaya ito na ibalik. Sa bandang huli, nagkaroon rin ng magandang burol at libing ang kapatid ng lola ni Roseanne. Nang dahil lang kay Locke. Tsaka na lamang nabatid ng dalaga na patay na pala ang mga magulang at kapatid ni Locke. Dahil tinugis na ito ng mga tao sa liblib na lugar na pinaglipatan nila noon. Kahit napakasakit para sa binatang pangyayaring iyon, kailanman ay hindi niya naisipang maghiganti. Hindi niya kasi kinukonsente ang masamang ginagawa ng nasirang pamilya. At nang mamatay ang pamilya, umalis na siya sa lugar at bumalik ulit dito sa baryo. Nalaman rin ni Roseanne kay Locke na kakayanggaw pa lamang nito. Kaya naisipan niya na isang guni ito kay Agnes upang ito ay pagalingin at upang putulin na ang pagiging aswang. Mahabang proseso ang nangyari, Sir Caspar, hanggang sa gumaling na nga ng tuluyan si Locke. Normal na tao na siya ngayon na gaya natin. Hindi na siya nagbabagong anyo. Sa bandang huli, sina Roseanne at Locke ang nagkatuluyan. At katunayan nga niyan, nagiging ninong ako sa isa sa mga anak nila. 4 kasi ang naging anak nila. 2 ang babae at 2 ang lalaki. Hanggang ngayon ay payapa pa rin ang kanilang buhay. Pareho rin kasi silang nakapagtapos sa pag-aaral. Maging ako ay napapailing, Sir Caspar, dahil naging maganda ang kanilang love story. Sino ba namang mag-aakala na noong bata pa sila ay nagtagpo na pala sila? At sa pagkakataon na kung saan ay kailangan muli ni Roseanne ang tulong, ay muling dumating si Locke at nagkita sila sa pangalawang pagkakataon. Natutuwa rin ako dahil sa bandang huli, naalis na rin ang sumpa sa katawan ng lalaki. Kaya mas nagagampanan pa nito ang pagiging mabuting padre di pamilya sa kanilang tahanan. Hanggang dito na lang po ang kwento. At lubos na nagpapasalamat, Hans po ng Aklan. Maraming salamat po sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Sana'y dumami pa ang iyong kape at hindi mauubusan